O mga kababayan, naalala nyo pa ba yung nangyari sa Zimbabwe? Nung nagkaroon sila ng hyperinflation mga kababayan dahil sa labis-labis na pagdami ng kanilang pera. Dahil ang kanilang presidenteng matalino mga kababayan katulad ni BBM na si Mugabe ay ang sabi, pera lang pala ang kailangan ng taong bayan. Bakit hindi tayo mag-imprenta ng maraming pera? Ayun mga kababayan, nag-imprenta ng pera na hindi tinataas ang productivity mga kababayan. Kaya ang nangyari, lumiit ang halaga ng kanilang pera. Maraming ang pera, pero kumonti naman ang produkto. Kaya ang nangyari, lalong tumaas ang presyo ng bilihin mga kababayan. At sana mga kababayan, hindi ito mangyayari sa atin dahil nag-warning na si PRRD Etong ginagawa daw ngayon ng ating gobyerno ay imprenta ng pera. Bigay ng ayuda nang hindi tinataas ang produksyon ng ating bansa. Kaya hindi puro maiiwasan mga kababayan ng halaga ng ating pera ay bababa. Sa makatuwid mga kababayan, tingnan niyo po ang data ha. Simula nung naupong presidente si BBM mga kababayan noong 2022, from 50 pesos mga kababayan, ngayon malapit nang mag-senior citizen ang ating peso, ang ating pera. Malapit nang mag-60. At dahil po yan sa inflation mga kababayan, dahil imprenta ng pera, bigay ng ayuda. Panoorin po natin si dating Pangulong Digong ha. Nag-imprinta yan sila ng pera, ipamigay. Basta halos imprinta na lang, baski wala ng... Wala na yung value. Hanggang mawala ng value. Tingnan nyo mga kababayan, yung 1,000 nyo ngayon, ikumpara nyo sa nabibili nyo ng 1,000 nyo noon. Kaya kawawa po ang taong bayan na nagkandahirap ha at naglagay ng pera sa bangko na in the future mga kababayan, baka yung 1 milyon katumbas na lang yan ng 1,000 piso. Ano kasi natin, ang peso is, ang valuation niyan is gaano kalaki ang negosyo mo. Tapos ngayon mga kababayan, bigay dito ng ayuda, bigay doon ng ayuda. At alam nyo ba, kapag nabibigyan ng ayuda, malamang sa malamang hindi muna yan magtatrabaho. Meaning, nababawasan ang ating production mga kababayan. Ang Pilipinas ba naman hindi tayo producing country. Pati bigas pa nga mga kababayan, inaangkat natin lahat import, produkto ng ibang bansa. Tapos nagtatamad pa yung iba dahil nabigyan ng ayuda, ayaw magtrabaho. Mamahal ang bilihin yan lalo. Kung kaya ng negosyo mo sa store, yung pera mo na papel, piso 5 pesos or something. Kung dito ka sa mataas, 10 pesos, 50, 100. Kung dito ka naman sa taas, tag 1,000. Ganun yan. Ganun ang ekonomiya. Kung nandito ng ekonomiya natin, yan lang may ibigay natin. Kasi kung baski na bigyan kayo ng sobra-sobrang pera, yung pera mabibili ninyo, mauubos yan. Kung ganun kakapal, kasi ganun kamahal. Lalong magmamahal mga kababayan. Dahil yung papel pera, papel lang yan mga kababayan. Madali yang i-imprenta. Katulad ni Mugabe, ng Zimbabwe. Pero hindi po yan dapat dahil habang nag-i-imprenta ka ng marami, lalong mawawalan yan ng value. Yung binibili mo, tama-tama lang sa bibilihin mo. Kasi nagkataas yung presyo Yung huwag ninyo sabihin na ang pera nakalamang. Hindi, nagtabla yan. Ganun palagi yan. Kaya nga ang iba mga kababayan it's either bumibili ng ginto dahil hindi po yan bumababa ang presyo. O yung iba, mayroong mga dolyares at iba pang mga currency mga kababayan na stable ang kanilang currency. Hindi pwede yung Carne Norte, bababa lang tapos sa taas yung pera mo na mabibili. Ang Carne Norte, habol yan pati sardinas. Bigay ng pera, ang dami ng pera tapos mura pa rin ang bilihin. Paano kung may papakyaw niyan? Uubusin lahat, tapos kaunti na lang ang matira. Maghahabulan sila sa presyo mga kababayan. At kung marami ka ng pera, tapos ikaw ang taga-produce ng Carne Norte, tapos feeling mo mura lang ang kanilang bili, hindi ka na magne-negosyo. Mayroon naman pera na binibigay ng gobyerno. Laro dyan. Itong style ng gobyerno. Style ng bangag ng gobyerno. If they want something outside of hindi madala ng o kulang o hindi madala ng Congress o kulang yung
flow ng sentiments, yung tawag nila ng popular will ng tao. Popular will ng Ang tao. nangyayari, most of the time, ang ginagamit na is not convincing people on the merit, itong may problema sa ating bayan. O we try to solve it, hindi na by mga representative natin sa Congress. Shortcut na yan, ginagamit nila pera. Ayuda. Ayuda, ayuda. Pinaparaan sa ayuda. Remember, Tambayuda, ang ayuda is justisya. tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, Pera ng bayan. inyo yan. May Supposedly mga kababayan, para yan sa mga proyekto na mga kababayan, infrastructure. Pinamigay bilang ayuda dahil tatakbo mayroong eleksyon mga kababayan. Diyos ko po, walang tao dito sa Pilipinas o milyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pera baski 1 peso sa inyo. Walang taong magagawa na, lalo na yung mga mayaman. Yang binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, Galing din sa gobyerno. hindi nila pera yan. Pera ninyo. Tapos, as if sa kanila galing, pasalamatan niyo ako. Kaya kung may problema ang bayan, tapos ang issue na sa harap ninyo, you are made to choose in either referendum or plebiscite, maawa naman kayo sa anak ninyo, Correct. future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong ninanakaw nila yan. Yung Dahil kung hindi nyo kukunin, baka iba ang makikinabang iba, niyan. yung iba naman, Lalagyan lang ng mga pangalan na kung ano-ano. Tapos sabi ni Romalis, mayroon akong resibo. kagaya ng kongreso ngayon, parang nauubos talaga ang pera ng Pilipinas. Correct. Parang Tama. tubig gastos nila. Uncontrolled use of money. Nagpo-flow lang na parang tubig mga kababayan ang pera dyan sa kongreso. Akala sa kanila. Kaya Bleeding kunin mo of yung money. pera, gastusin ninyo. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong Huwag mahiya. kayong tao na mag-guilty. Pero nakatanggap nga ba kayo nga mga kababayan? Dahil ang sabi ang budget daw doon sa ayuda mga kababayan last year ay para sa kalahati ng lahat ng pamilya ng sambayan ng Pilipino. So ibig sabihin, sa bawat dalawang Pilipino may isa na pamilya. Kalahati ng populasyon ng mga kababayan nakatanggap ng ayuda. Wala nga akong kakilalang nakatanggap ng ayuda. Hindi karapat-dapat. Pera ninyo yan. Walang tao dito sa Pilipinas na gago nagbibigay ng pera sa sarili. Pera, ayuda, huwag ninyong, huwag kayong magkaroon na loob. Pera ninyo yan. Nilalaro lang tayo. Nilalaro yan tayo. Yan Tangkapin talaga. ninyo yan, pera ninyo. Sabihin ninyo, dagdagan pa ninyo. Hindi nga kami Kasi nabigyan. yung pagod namin, Tatanggapin natin. O kapag galing kay Tambalustos mga kababayan, sabay pagtalikod di tagis ka. Ganyan. pagka-Pilipino, kulang ito. Tanggapin nyo pero wag nyong iboto. So ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.